Mel and Joey would like to thank the following: Waffle Time, Lily's Peanut Butter, Fry and Pop needs balot sa dahon, Zagu Pearl Shea, Master Shomai, Thumbs Up, Twist and Fry, Aquabest, Nikon Appliances, ACR Furniture, Charcoal Slipper, Active White. Miss Mel Chanko would like to thank the following: Revlon, Ever Department Store, Ideal Vision, Leoptic Paris, Mariluz Jewelry, Jessie Mendez, Doktora Isabel Nasal of Klinika Dermatologica. Welcome back sa Mel and Joey! Oy, Parts! Ikaw ba naisip mo ba paminsan-minsan yung sana yung mga works of art mo alam mo naman, ma-display din sana sa mga museum? Hindi ko alam kung darating yung panahon na yan, mga kaibigan. Kaya lang, huwag na nating hintayin. Pero mga kaibigan, mas mabuti pang pumasyal na lang tayo ngayon sa mga museo na may kakaiba't exciting na gimmick sa ating Top 11 sa 2011 featuring museum sa Metro. Tara, let's watch. Maganda to, ha? Hindi natin nakalain. Mga cadaver na pinreserve, mga sasakyang panghipapawid, ang kwento ng pera ng Pilipinas. Ginto at obra ng mga visual masters. Ito ang ilan sa mga exhibit na makikita sa ating Top 11 Museum sa 2011. Tuwa naman akong sabihin na mas marami na ngayon ang pumupunta at dumadalaw sa mga museums all over the Philippines. Ito at hinanap namin ang 11 museums na may kakaibang ipapakita. Gusto niyo ba ng close encounter sa sikat na artwork ni Juan Luna? Espolarium. Dito sa National Museum, magkakaroon niya ng katuparan. Siyempre, nangunguna na dyan ang Espolarium na pinagmamalaki ng aming National Art Gallery. Kasama na rin dito yung mga collection ng mga paintings ni Juan Luna at saka yung mga sketches ni Amor Sodo. Matatagpuan yun dito sa second floor ng National Art Gallery. At maniniwala ba kayong sa murang halaga makikita nyo na ang pagkarami-raming works of art ng ating mga national artists? Nagde-develop ang National Museum ng iba't iba ring activities. Meron ding mga short trainings, may mga lecture series para sa mga guro, para sa mga bata, para sa mga college students, at para din sa mga common na tao. Gusto niyo bang magkaroon ng mukha ang ating kasaysayan? Dito sa Ayala Museum, pwedeng-pwede. Dahil ang mga diorama na nakadisplay dito ay tungkol sa kasaysayan ng Pilipinas. Houses 60 dioramas that feature different events in Philippine history from the pre-colonial up to the First EDSA Revolution. A walk through Philippine history ang naisipakita ng dioramas ng Ayala Museum. Isang replika ng bahay na bato naman ang pinagmamalaki ng Museo La Salle. Noong 1996, itinatag ang Museo de La Salle at binuksan ito sa publiko noong March of 2000. Pinakikita dito sa Museo de La Salle kung paanong namuhay ang mga Pilipinong ilustrado noong late 19th century Philippines. Ang museo ay bagong building, higit na malaki kesa sa mga totoong lumang bahay na bato na nag-exist noong 19th century. At ang nakakamangha pa sa lahat, ang mga muebles, santo, at iba pang mga gamit sa bahay ay puro antigo. Ang UST Museum of Arts and Sciences naman ang pinakamatandang school-based museum. And meron kaming 6 na areas. Yung Natural History Collection, ito yung specimens na galing sa ibang bansa. So, the Ethnography Collection, ito yung mga artifact na galing sa ating mga ninuno. Tapos yung pangatlo naman, yung Oriental Arts Collection. Yung pang-apat naman, ito yung coins, medals, and memorabilia. Doon natin makikita kung gaano ka-rich yung history ng UST. So, yung pang-lima naman, ito yung Philippine Religious Images Collection. Tapos yung panghuli, yung Visual Art Collection. Alam niyo bang 5% lamang ng kanilang koleksyon ang nakikita ng publiko? Sa Myth of the Human Body Museum, makikita niyo ang tunay na itsura o nangyayari sa katawan ng bawat isa sa atin. The specimens here are plastinated na para malaman nila kung ano magiging effect ng mga ginagawa natin in everyday life. Nariyan ang itsura ng bagang naapektuhan ng second-hand smoking at iba pang internal organs na mayroong cancer. Ang mga nakapark na jet fighter at eroplanong ito naman ay bahagi ng koleksyon ng Air Force Museum. Makikita natin yung mga iba-ibang uri ng eroplano na ginamit ng Philippine Air Force since its inception in 1947. Dito nyo makikita ang private plane na ginamit ng dating Pangulong Marcos.
highlight naman sa Money Museum ng Central Bank ang iba't ibang itsura at denomination ng ating pera. Ang disenyo ng pera, it reflects yung mga aspirations natin, yung mga gusto natin as bilang tao, nakikita natin sa disenyo ng pera. Nakadisplay dito ang unang pera ng Pilipinas, ang Piloncitos. Pero ang the best sa lahat, libre ang pumasok sa Money Museum. Kahanga-hanga naman ang extensive gold collection ng Gold Museum na matatagpuan sa basement ng Metropolitan Museum. Makikita natin na even before the Spanish came, meron na tayong gold industry. Makikita mo ang gagaling ng mga Pilipinong gumawa ng mga pulseras, bracelet, even sash or belts. Makikita rito ang pinakamabigat na sash na gawa sa ginto at ang mga ginagamit na pantakip sa mukha nun. Kung nais niyong ma-enjoy ang inyong museum hopping, bakit hindi iwan si Bulinggit sa Museo Pambata? Museo Pambata po ay ang first hands-on interactive museum for children dito sa Pilipinas. May 7 rooms po tayo na may iba't ibang theme. Interactive ang museo na ito kaya siguradong mag-e-enjoy ang mga bata. Iniisip niyo ba kung saan napunta ang karamihan sa sapatos ni Imelda? Aba, saan pa? Di naririto sa Shoe Museum ng Marikina. Dito mo makikita yung mga sapatos ni Imelda Marcos na na-recover sa Malacanang. Out of 3,800 yung pinahiram sa amin. At syempre, hindi nyo maaaring palampasin ang museong inilaan para sa mga unsung heroes ng martial law. Ito ang Martial Law Museum. And makikita dito are authentic materials, documents, photographs, and memorabilia of that period in of our history during the martial law dictatorship. Dito makikita ang isa sa original na Virgin Mary image na ginamit sa unang EDSA Revolution. Kaya mga kapuso, bakit hindi subukang mamasyal sa ating museums? Ito ang mga pasyalang may matututunan ka na, hindi pabutas ang bulsa. Yan. O, tapos na naman ang isang oras ng masayang kwentuhan. Sana po naging amazing nga ang inyong gabi ngayon. Ito pa, dagdag. Siyempre, yung ating thought for tonight, di mawawala yan. The more we do, the more we can do. Mas marami kang ginagawa, mas marami kang magagawa. Yan. Tira na tira. Oh, wag patay-patay. Pero, Diba? sa dami ng ginagawa Magtatamad-tamad. nyo, huwag nyong kakalimutan maglagay ng space na maging biyaya ka para sa ibang nilalang. Diba na? I try to see the good in everyone. Salamat sa pagsama nyo sa amin ni Mel ngayong gabi. Magkita-kita tayo next Sunday para sa mas masaya pang bonding dito sa show kung saan...